nalilink sa kanyang manager na si Beverly Pumikpik Labad-Labad. So, tumawag sa akin yung manager. Thank you for reaching out, Miss Beverly. Oo. At humingi rin naman siya ng dispensa sa atin sa dating yung nasabi niya bilang kontra sa sinabi natin dito o yung mga opinion natin dito. Walang problema yun. O. Apology accepted. Pero yung ang issue, tinanong ko siya kung ba't kayo nalilink ni Elias TV. Yung pang-graduation mo, umattend siya. Tapos, nagsabit pa yata ng garland sa kanya. Habang Mother's Day yon at birthday pa ni Elias na dapat ay nasa pamilya niya. Nandun na raw kasi sila sa Zamboanga. Siyempre, nakausap natin sa phone si Beverly at sinabi ko nga sa kanya na pwede ko bang ilabas ito. Umuo naman siya. At na-record niya natin ang tinig ni Miss Beverly. Eto po. Ako sa graduation, si Elias, meron siyang show sa May 10, may show siya sa Zamboanga. So, May 11, birthday niya. So, kailangan siyang umuwi. So, Mother's Day din yon. Then, nagkakataon, graduation ko. So, demand din siya ng school na kahit bumisita lang siya, ganon. Ngayon, instead na from Zamboanga going to Magpet, madaanan niya yung place ko. So, ngayon, sabi ko naman, pwede ka ba dumaan sa akin na kahit 1 hour? Bayarin kita ng TF. Nag-okay naman siya, basta 1 hour lang. So, hindi lang naman siya yung nag-drop by. Lahat silang banda. Oo. Yun yung nangyayari. Pero nakaka-uwi siya. Pagkatapos noon. Ano ba yan? Makauwi siya by land? Yeah, by land lang. Oo. So kayo, malapit din kayo? Yeah, medyo magkalapit lang kami doon kasi madadaanan niya yung area kung saan yung school. Okay. So, yun yung doon. Pumayag naman siya kasi gusto din siyang makita ng mga estudyante. Kahit appearance lang kasi kung patugtugin ko sila doon, bawal kasi Adventist kasi yung school. So, ang gusto niya, appearance lang. So, ngayon, hindi ko rin naman alam na gusto niyang maglagay sa akin ng garland. Na-surprise na ako. Nakahiya naman kung tanggihan ko yun, di ba? Okay. Oo. Yun ang nangyari. Yun yung nangyari. So ngayon, yung about naman doon sa doon sa partner niya. Okay. Kasi nagselos yun, di ba? Controversiya yun. Ngayon na-link ako kay Elias. Di ba sobrang selos yung kasi yun yung nag-trending ngayon na nagselos yung partner ni Elias. Ang explanation ko naman doon, si Elias, nakilala ko siya March 3 during my birthday kasi hinahire ko siya. Okay. Nakapag-gather ako ng almost 50,000 crowd. Yun yung first time ni Elias na sobrang dami ng crowd niya. Kasi tumatakbo ako ng pagka-board member before. Kaya lang, mahina yung yung grupo ko. Nung 2025? Yes po. Ayan. Okay. Then, kaya lang, talo yung sa amin kasi halos ako nakatiket Okay. So ngayon, ang nangyayari, pumunta si Elias sa akin, nakikiusap siya. Nagkaroon siya ng contact ng staff ko. Niligawan niya yung staff ko na pwede ba ako maging manager niya. Kaya lang, iniisip ko yun. Diba? Iniisip ko yun na kung tatanggapin ko ba siya, naka-apekto ba siya sa negosyo ko or sa sa reputasyon ko. Kaya lang, kawawa. Kasi nakikiusap siya ng kasi kinawawa na siya ng dating may-ari ng Kalumad Band. Wala naman daw silang kontrata. Which is, sila yung part-time. Ang nangyayari ngayon, tinanggap ko siya ng April. Siyempre, bago ko siya tanggapin, nanood muna ako sa whole show niya kung pwede ko ba siyang tanggapin o hindi. Maganda ba yung performance or not. So, alam ko naman na ikaw ay sikat na manager Ganon talaga yung unang gagawin mo, di ba? Okay. So, sa akin, tinignan ko. Then, goods naman din, tinanggap ko during April 1. So, doon nagsimula siya sa akin. So, ngayon, doon pala nagselos yung partner niya. Pero never kami may relasyon. Kaya lang, meron kang partner talaga? May asawa talaga ako. Ayun yung Chinoy. May asawa talaga ako. At may anak? Wala kaming anak. Oo, wala pa kaming anak kasi busy din sa negosyo yun. Kaya lang, nung nag-viral ngayon nagselos, nag-video kasi yung asawa niya kahit saan niya sinisend. Ngayon, nag-leak yung video niya, pinopost
na po sa sa media. So ngayon, syempre, bilang babae, napuno din ako. Oo. Sabi ko, tinulungan na nga kita kasi galing talaga yan sila sa bundok. Walang-wala talaga yan si Elias before. Nakita mo naman yung looks niya before until now. Sobrang layo ng ng looks niya. Tapos yung naman niya, yung parents niya, yung mama niya, sobrang tagal sa Bahrain. Hindi niya mapauwi-uwi kasi wala siyang pera, stable income. Ngayon, after 3 months na yun siya sa akin, pinauwi na niya kasi millions na yung kita niya sa akin Yun na yun. About sa schedule naman, fully booked talaga kasi old management until November pa talaga yung fully booked niya. Kaya nahihirapan talaga ako mag-adjust. Ayun, yun. Hanggang November pa na 2025? Yes. Yun yung hanggang November pa yung schedule ni Elias nung maraming booking sa old management. Kaya doon ako nag-a-adjust. Actually, ang hirap nga Alam mo, bakit ko sinasabi na bakit live-in partner ka pa lang, wala kang karapatan na magselos sa akin. Alam mo, nasabi ko yon. Lahat ng schedule ni Elias, ng management, gusto ng partner na dapat magpa-approve muna ang management doon sa partner niya. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Kasi tuwing kapag yung pag nag-show si Elias, kapag may babae umakyat sa stage, mamaya, sobrang laking away yan. Kasi nagsiselos. Pati fans, pinagselosan. So ngayon, hindi na fresh yung mind ng talent. Diba? Diba si Elias, hindi pa siya makonsider as a singer talaga kasi wala siyang own album. Totoo yun. Ngayon, kumuha ako ng writer. Binagsak ko sa kanya ng lahat ng song. Alam mo, sa 10 song na yun, 2 months until now, hindi pa niya na-memorize. Bakit? Tinatanong ko yung PA niya, bakit hindi pa ginagawa? Alam mo yung sagot ng PA niya, ma'am, nag-aaway pa Araw-araw. Yun, hindi niya magagawa. Tapos, ngayon, syempre, may world tour. Kailangan kung ano yung performance nila dito sa Pilipinas, doble yan pagdating sa USA. Tama? Alam mo, hindi pa nakapag-practice. Kasi wala pang oras si Elias, nag-aaway pa Diba? Yun yung nangyayari. Tapos ngayon, magkaroon kami ng movie. Ako yung producer doon. Sabi ko naman sa kanya, huwag ka muna mag-flex ng mga personal life mo doon sa partner mo, doon sa page mo. Kasi mahihirapan yung maging katandem mo doon. Ibabash yun. Tama. Yeah. Alam mo, nagagalit yung partner niya. Bakit daw ipapadelete ko? Syempre, sabi ko naman, business is business. Tsaka na yung personal life niyo. Ayun, hindi niya maintindihan. Nagsiselos siya. Bakit? Sabi niya, nagsiselos daw ako. Sabi ko, sa business talaga, lahat ng artista, lahat ng personal life nila, tinatago nila. Kung may pelikula sila. Tama? My God, Sir OG, ako naman yung tinitira kasi hindi ko daw maintindihan. Ang gusto ng babae, ng partner niya, i-flex siya ng i-flex every time ni Elias. Sabi ko na dito sa entertainment, alam mo na yung followers ni Elias is halos babae yan. Tapos, yun yung mga fans niya. Nasa entertainment industriya siya. Wala siya sa church nagtatrabaho. So, kailangan niyang i-entertain yung mga fans din, yung client din. So, ngayon, hindi maintindihan ng partner niya. Which is, alam mo, July 11, kahapon, dapat may show siya dito sa Manila. Na-cancel. Kasi hindi pumayag yung babae, yung partner niya. Yeah. So, ngayon, ang management ako, nahihirapan din. And then, si Elias, may interview siya kay Sir MJ Felipe. Na-cancel. Inindihan niya. Kasi wala siyang tulog. Nag-aaway kasi sila. So, nakakahiya bilang manager. Diba? Tapos kahapon, Skyboy Abonda, na-cancel. Hindi niya din pinuntahan. Kasi nga, anda din sa away nila. Kailangan niyang umuwi din sa kanila. Kasi nag-aaway sila. Ang hirap, Sir OG. Ayan. Tapos yun nga, na pag-usapan namin yung asawa. Pero yun nga, ako bilang manager, ang inaalagaan mo dyan, career.
mental health ng talent. Kung makikialam ang pamilya, pati pamilya, minamanage mo din. Tsaka yung expectation, yun ang minamanage mo. Meron pang sabi nga si Miss Beverly na, alam mo nyo bang muntik nang tumalon sa building si Elias? Inawat lamang niya at sinabi niya, bago ka magpakamatay, magpakayaman ka muna. Dapat, marami kang iiwan sa pamilya mo. Dapat, sobra ka ng milyonaryo. Kung gusto mo talaga magpakamatay, pero hindi, huwag mong gagawin yan para yan sa pamilya mo. Lahat ng ginagawa mo ito para sa pamilya mo. At bumibilib din naman si Miss Beverly kasi ganun kamahal ni Elias yung kanyang mag-ina. Kasi kung sa iba yun mangyayari, ay naku, lalayasan yan since mag-live-in partner lang naman sila, hindi ba? Wala naman silang marriage contract, ika nga, hindi naman sila kasal. Pero, yun na nga ang lagi ko sinasabi, sana sa lahat ng talents, lagi niyong tatandaan na meron ding mental health ang mga managers. Yes. So, kailangan din nilang alagaan ng kanilang mental health. Kung puro mental health niyo lamang ang inaalala ng manager, sana maalala niyo rin na ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para may maipadala lang sa inyo. Vilma Santos? Ano ba yun? Kuya nga. Vilma Santos ka na dyan. Sa pelikulang anak yan. Ano ba yun? Hindi, I mean, nawala tuloy ako. Hindi, dapat makikikooperate din ng pamilya ng talent. Kung gusto talaga nilang umunlad ang buhay nila, kung gusto nilang sumikat talaga yung kaanak nilang talent. Oo. Yun ang importante. Kaya, ayan, Abigail, baka naman merong kampanya, gusto mong ibigay sa amin. Nag-PM din naman ako kay Abigail at gusto ko siyang marinig. At kay Elias, you set boundaries sa asawa mo, sa manager mo, sa career mo, sa personal mong buhay. Oo, importante yan. Higit sa lahat, huwag mo nang tatapusin ang buhay, ha? Oo, masarap mabuhay. Oo, lagi mong iisipin yung nga mga nasa ospital, gustong mabuhay Tapos ikaw tong malusog, gusto mong tumalon. O, yun lang naman. Teka lang, maiba ko. Ano ba tunay na pangalan niya ni Elias? Bakit? Ba't mo Kasi tinatanong? Elias lang Ano, Elias? Elias lang ang sinasabi mo Parang ito si Brendan Walhati. Bakit? Elias Ate Morena. Gaga? Alias yun. Ano ba? Alam, pipitikin ko yung itlog mo. Ay, gusto mo. Gaga ka. Si Elias Lintukan Jr. siya. Ayun nga, Elias nga. O, yun na nga. Ay, naku, nakakaloka kayo. Anyway, ito pang isang balita. Ay, ano yan, te? Eto.